Nang makita ni Emerald ang madilim na mukha ni Frederick ay mabilis niyang iniwas ang sarili kay Zack. Agad na binalot ng kaba ang dibdib niya sa titig na yun ni Frederick na alam niya na may ibang ibig sabihin. Batid niya na hindi nito nagustuhan ang pag-akbay sa kanya ni Zack, lalo na't hindi nito inalis ang matalim na tingin sa lalaking aktor. Hindi siya nito pinuntahan sa buong oras na gumagawa siya ng eksena. Hindi ito umalis sa pwesto nito ngunit titig na titig ito sa kanya habang nagtatrabaho siya. Mabuti na lang at nasanay na siya sa ibang tao na nakatitig sa kanya, kaya naman hindi siya nagkamali sa buong oras ng filming. Emerald, may pupuntahan ka ba pagkatapos ng taping natin? Baka gusto mong sumama sa amin ni Mrs. Janelle para gumala sa night market. Napakamot sa batok si Emerald na marinig ang pag-anyaya ni Zack. Ang tinutukoy nitong Mrs. Janelle ay isang veteranang aktres na kasama nila sa pelikula. Mabilis siyang umiling. Pasensya na pero hindi pwede kasi hindi niya na maituloy ang iba pang sasabihin. Dahil lumapit sa kanila si Frederick na hanggang ngayon ay madilim pa rin ang muka. Agad nitong inakbayan si Emerald at hinila. Palapit ang katawan sa katawan nito na labis na ipinagtaka ni Zack. Ah, sino ka? Nababahalang tanong nito kay Frederick. Mahinang napatawa si Frederick pero ramdam ni Emerald na may kasama yung galit. Anong karapatan mo para tanungin ako ng ganyan? At pwede ba, wag na wag mong idantay ang madumi mong kamay sa balikat ng asawa ko? Kung gusto mo pa yung makita pagising mo kinabukasan. Nasindak si Emerald sa sinabi ni Frederick kaya mabilis na itong hinawakan sa braso upang pigilan at baka kung anong gagawin to kay Zack. Ito ang unang beses na narinig niya si Frederick na nagbigay ng babala at takot naman siyang aminin pero nakaramdam siya ng pagkabahala. Frederick, anas niya. Hinaplos niya ito sa braso upang pakalmahin to. Wala naman siyang ginagawa, nagtatanong lang. So ngayon, pinagtatanggol mo siya? Malamig ang boses na kastigo ni Frederick. Napabitlag si Emerald mahinang napatawa pero may bahid yun ng inis. Ano ka ba naman Frederick? Hindi si pinagtatanggol ko siya pero nakita mo naman wala kaming ginagawang masama, hindi ba? Katrabaho ko lang siya at hindi naman siguro masama kung mag-uusap kami. Walang masama na mag-usap kayo. Pero kailangan ba na may pahawak-hawak pa siya sa braso mo at may paakbay-akbay pa siya sa balikat mo? Hindi nakatiis ay muling sumabad ang lalaking aktor. Excuse me, asawa ka ba talaga ni Emerald? Bakit hindi ko nabalitaan na may asawa na pala siya? Tumaas ang sulok ng labi ni Frederick. Then now you know, akong asawa ni Emerald. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, hanggang trabaho lang ang pag-uusap ninyo. And no, hindi siya pwedeng sumama sa inyo dahil may date kami ng asawa ko. Emerald was astonished when she heard that. Naguguluhan siyang tumingin kay Frederick. May lakad ba talaga sila ngayon? Bakit wala itong sinasabi sa kanya? Hindi na nito hinintay na makasagot ang lalaking aktor at tinawakan ng mga kamay niya saka hinila palayo kay Zack. Agad namang sumunod sa kanila si Chamil na kinawaya lang ng aktor at sinabing walang magiging problema. Kilala ni Chamil si Frederick. Kapag galit ito ay siguradong madadamay lahat ng taong pinag-initan nito kaya ngayon pa lang pinapalayo niya ng lalaking aktor at baka ano pang mangyari dito. Nang makarating sila sa harap ng kwarto, pumasok ay nihabilin na muna sa kanya ni Chamil ang schedule niya sa susunod na araw. Umalis rin ito kaagad dahil uuwi pa ito ng Bulacan at bukas ay wala silang taping. Alam ito ni Frederick dahil kausap niyang direktor kanina kaya ngayong gabi magagawa niya kung ano man ang gusto niyang gawin kay Emerald. Pagkapasok sa loob ay kagad ng binuhat ni Frederick sa Emerald at pinagsakang katawan niya sa kamat kagad na kinububawan. Napaaray si Emerald dahil sa sakit na may halong takot. Look at Frederick's beast-like eyes. It seems that he wanted to devour her. Ito ang unang beses na magaspang siyang tinrato ni Frederick ngunit tinago niyang takot. Are you not afraid that I will do something to you? And you will not like it? Mabilis na umiling si Emerald dahil gusto niyang tanggalin ang pagdududa sa isipan ni Frederick kaya hinayaan niya ito kung anong gusto nitong gawin. Hindi mo pa ako kilalang lubusan, Emerald. Hindi ka ba talaga natatakot na ba ako anong magawa ko sa'yo? You can do whatever you want. Naniniwala ako na hindi mo ko kayang saktan. Sa sinabing niyang yun ay lalong dumilim ang mata ni Frederick. Mabilis itong hinubad ang suot na sinturon at kinuhang dalawa niyang kamay sa katinalian. Nalaki ang mga mata ni Emerald sa ginawa ng asawa pero hindi siya nagpakita ng takot kaya naman nagpatuloy si Frederick kung anong gusto nitong gawin. Matapos igapos ang kamay ay sinunod naman ito ang paa niya. Gamit ang necktie, tinali nitong isa niyang paa sa poste ng kama. Pagkatapos ay hinubad nitong suot niyang pantalon kasama ng kanyang underwear. Frederick,
Napasinghap si Emerald na maramdaman ang malamig na hangin na sumamyo sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nang ibinuka ni Frederick ang kanyang hita, ay wala siyang nagawa kundi ang mapaungol ng malakas. Lalo nang biglang inikot ni Frederick ang katawan niya hanggang sa mapadapa siya sa kama. I have told you many times, Emerald. Huwag kang makipag-usap sa ibang lalaki. Alam kong katrabaho mo siya. But you should also know how to set your boundaries. Malamig ang mababang boses ni Frederick sa kabigla nitong malakas na sinampalang pisngi ng pata niya. Ah! Napasigaw si Emerald sa sakit pero hindi tumigil si Frederick dahil lalo lang napukaw ang interes nito. Nasaktan siya nang marinig ang nagmamakaawang sigaw niya. Shit, Frederick couldn't help but swear when another palm landed on her butt cheeks. Nag-iwan ng markang daliri niya sa balat ni Emerald, lalo pang siyang ginanahan na parusahan ito. Hindi siya nagselos ng ganito katindi nang makita itong nakipag-usap kay Pete, lalo na't hindi naman nagkaroon ng body contact ang mga to. Hindi katulad ng aktor na nakita niya kanina sa set. Magkabilang pisngi ang pinalo niya at nang makitang namumulang marka, ay sandali siyang huminto. He admires his piece of work. Nang tignan niya si Emerald ay nakita niyang lumuluha ito. Marahil sa sakit pero imbis na maawa ay lalo lang uminit ang katawan niya habang nakikita ito na nasasaktan. Ang buong akala niya nakalimutan niya ng ganitong gawain pero nung nakita niya ito na nakipag-usap sa ibang lalaki at nakakbay pang braso sa balikat nito'y muling nabuhay ang malademonyo niyang ugali. Kahit na umiiyak ang asawa, hindi niya pinansin. Matapos paluin ang puweta nito ay hinubad niya pang tuluyan ang suot nitong pantalon matapos tanggalin sa pagkakatali ang paa nito. Frederick, usal ni Emerald, nakikiusap ang boses nito. Ang matay puno ng luha pero naroon ang katigasan ng ulo at ayaw sumuko para lang pagbigyan siya kung anong gusto niyang gawin. Ngumiti si Frederick. Sinabi ko na sa iyo, Emerald, hindi mo pa ako lubusang kilala. Hindi ba't ilang beses na kitang binalaan na wag mo akong suwayin? Pagkasabi nun ay binalot niya ang dulo ng necktie sa kama. Saka walang habas sa pinalo yun sa nakalatag na pagkababae ni Emerald. Magkahalong aray at ungol ang lumabas sa bibig ni Emerald na lalo nagbigay buhay sa pagkalalaki ni Frederick. Nagpatuloy siya sa paghampas ng necktie sa kuntil nito hanggang sa magmakawa ng babae. Tama na, Frederick, labis na nakiusap ang asawa, pero saradong tenga niyang makinig. Giving up already, Emerald. Nagsisimula pa lang tayo. Malakas na ungol ang pumainlan lang sa loob ng kwarto habang walang tigil si Frederick sa pagbayo sa pagkababae ni Emerald. Nakagapos pa rin ang sinturon ng mga kamay niya habang hitay nakabukak at labas na labas ang bukana ng pagkababae niya. Nakasandal si Emerald sa headboard ng kama at ang tanging bahagi ng katawan niya na nakalatag sa kamay ang kanyang patan. Masyado siyang nahihirapan sa posisyon niya. Ngunit hindi siya makareklamo dahil walang ibang lumalabas sa kanyang bibig kung hindi ungol sa walang tigil na pag-ulos ni Frederick. Bagamat nakagapos ang kamay niya, ay tuloy na walang sakit na nararamdaman niya dahil lahat ng yon ay napalitan ng makamundong pagnanasa. Habang umuuyog ang katawan niya sa mabilis na kilos ni Frederick ay abala naman ang kamay nito sa paghaplos sa iba pang bahagi ng katawan niya. Namamaos na si Emerald sa kakaungol. Ngunit hindi pa doon nagtatapos si Frederick. Pinaluhod siya nito at walang sabi-sabing hinawakan isang kamay ang buhok niya. Saka malakas yung hinila upang tumingala ang kanyang ulo habang ang tuhod nito binuka pang lalong kanyang hita. Magkahalong sakit at sarap ang nararamdaman ngayon ni Emerald habang si Frederick ay walang tigil sa pagbayo sa kanya mula sa likuran. Punong-punong pagkababae niya ng kahabaan at walang ibang nasa isip si Emerald kundi ang masarap na sensasyong bumabalot sa buo niyang pagkatao. Makalipas pang 2 oras ay lupaypay ang katawan ni Emerald habang nakadapa sa kama. Kitang-kitang marka ng daliri ni Frederick pati na rin ang kanyang dibdib na hagupit. Ngunit wala ng lakas si Emerald para kumprontahin ang asawa. Hindi niya na kayang bumangon upang pumunta sa banyo at maligo. Ang kama na hinihigaan niya ay basa ng pawis at ebidensya ng kanilang pagniniig. Naramdaman niya na binuhat siya ni Frederick pagkatapos itong tumawag sa room service para humingi ng bagong kumot at kobre kama. Pagkatapos dinala siya nito kung saan naghihintay ang maligamgam na tubig sa bathtub at doon ibinabad ang katawan niya habang tinulungan siyang maligo. Nakatulog na si Emerald habang nakababad sa bathtub. Hindi niya na namalaya na muli siyang binuhat ni Frederick at ibinalik sa kama matapos bihisan. Hindi ng katawan ni Emerald ang masakit nang magising siya kinabukasan, kundi pati na rin ang kanyang ulo dahil kulang sa tulog. Nang magmulat siya ng mata,
ay nakita niyang asawang nakaupo sa paanan ng kama at nakatalikod sa kanya. Nakasuot ng simpleng maong na pantalon at itim na t-shirt. "Wala ka bang trabaho ngayon?" Namamaos ang boses na tanong niya. Nang malaman ni Frederick na gising na siya ay kaagad itong lumingon na tumayo bago lumipat ng upo sa tabi niya sa kahinaplos ang magulong buhok niya. Hinalikan siya nito ng mabilis sa labi bago sumagot. "I have no important meeting kaya hinayaan kong sekretarya ko na siyang mamahala sa kumpanya. Let's go somewhere. May ipapakita ko sa'yo." Bahagyang nangunot ang noon ni Emerald nang makitang klase ng titig ni Frederick. May masama na naman itong binabalak kahit nahirapan sa pagsasalita. Dahil sa malat na boses ay kinastigo pa rin niya ito. "Anong pinaplano mo at bakit ganyan ka makatingin? May iba ka na naman bang binabalak?" Masama ang loob na tanong niya. Naalala pa niya kung paano siya nito pahirapan kagabi. Hindi lang sa pagpalo ng katawan niya, kundi sa mga posisyong imposible para sa kanya. Sinubukan niya itong pagbigyan para lang masatisfy ang kagustuhan nito. Mahinang napatawa si Frederick at ginulumuli ang kanyang buhok. "Huwag kang mag-alala, hindi ikaw ang parurusahan ko ngayon." Kinindatan siya nito sabay ngisi ng nakakaloko. Instead of being reassured, Emerald felt even more nervous. Naalala niya si Zach. Paano kung ito ang pagbalingan ng lalaki? Naalala pa niyang pagbabanta nitong putulan ng brasong aktor. Dahil sa pag-akbay nito sa kanya. "Don't tell me, you're talking about Jack," she inquired. Agad na dumilim ang mukha ni Frederick sa sinabi niya. Ang kamay nitong humahaplo sa kanyang buhok ay biglang pumunta sa kanyang leeg at marahang yung pinisil. "Why are you thinking about him? Concerned ka ba sa maaari kong gawin sa kanya?" May galit sa boses na tanong nito. Mabilis nang minis si Emerald pero hindi siya sumagot. Hinayaan naman siya ni Frederick at mabuti na lang nabaling ang atensyon nito nang dumating ang room service para maghatid ng kanilang breakfast. Nagkakamali na iniisip si Emerald dahil hindi si Zach ang pinuntirya ni Frederick. Sa isang lumang subdivision na halos isang oras ang layo sa syudad ay pumaradang sasakyan ng asawa sa harap isang lumang two-story bungalow. Hindi siya pamilyar sa lugar na pinuntahan nila dahil wala siyang ibang alam na lugar kundi ang lungsod ng Maynila. Buong buhay niya hindi pa siya nakakalabas ng lugar na kinalakhan kaya naman hindi siya pamilyar kung nasaan sila ngayon. Kung hindi siya kasama si Frederick ay siguro magpapanik na siya dahil isa ito sa kanyang weaknesses. Ang maging unfamiliar sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan. Pumasok ang kotse sa bakuran at kagad na bumaba si Noriel at Frederick. Inalalay naman siya ng asawa hanggang sa makapasok sila sa loob. Mukhang abandonado ng bahay na ito at dahil siya nakabalot ng puting tela sa mga kagamitan sa loob bukod pa doon ang mga supot ng gagamba na nagkalat sa mga pader at kisame. Dumiretso sila sa basement ng bahay at doon ay nakita ni Emerald na nakagapos ang umalis na makeup artist sa room na pelikula nilang ginagawa. Nakaawang labi na nilingon niya si Frederick. Puno ng pagtataka ang kanyang mata at saka tahimik na nagtanong dito. Anong ibig sabihin nito? Bakit siya nandito at bakit? Bago sumagot ay lumapit si Frederick sa babae at inalis ang tape na nakabalot sa bunganga nito. Siya ang taong nagkalat ng malisyosong topic sa internet tungkol sa'yo. Bibigyan ko siya ng leksyon dahil sa ginawa niya. Upang sa susunod, hindi niya na ito ulitin. I can assure you, Emmy, hindi siya magsusumbong kahit na kanino dahil mahalaga sa kanyang buhay niya. Nakaramdam ng awa si Emerald para sa babae. Pero nang maalala ko anong masasakit na salita at paninira ang ginawa nito sa kanya sa internet, na mas maraming tao ang nakakita, ay kagad na nawala ang awa niya na yun. Hindi niya akalain na may ganitong side pala si Frederick, pero tulad nga ng sinabi niya, hindi siya natatakot. Tumayo siya sa likuran ni Frederick at tinayaan si Noriel na parusahan ng babae. Malakas na dumapong palad nito sa mukha ng makeup artist at napabaling yun sa kabila pero hindi tumigil ang lalaki sa pagsampal na tila ba hindi babae ang kaharap. Kahit na umiiyak at nagmamakaaway tila walang naririnig si Noriel. Hindi lang yon, bukod sa pagsampal ay kitang-kita pa ni Emerald kung paano i-torture ni Noriel. Isa-isa nitong tinanggal ang kuko sa kamay ng babae at kahit nagsisigaw ito sa sakit, ay walang pakialam ang assistant ng asawa. Hanggang si Emerald nang hindi makatiis at tinawakan niya si Frederick upang pigilan si Noriel. Itinaas ni Frederick ang palad upang patigilin ng assistant sa ginagawang pag-torture sa babae. Nanatili si Noriel sa basement habang sila'y mag-asaway na unang bumalik sa sakyan. Bago sila sumakay, hindi na kayang pigilan ni Emerald ang mapasuka. She felt nauseous upon witnessing that gruesome act Noriel and Frederick did. Nakita mo na kung anong tunay na pagkatao ko.
Magugustuhan mo pa kaya ako, Emerald? Magugustuhan mo pa kaya ako, Emerald? Nang hindi siya kagad makaimik ay muling nagsalita si Frederick. Hawak nitong kamay niya pero nakaiwas ang mata nito at nakatingin sa labas ng bintana na tila ba hindi siya kayang tingnan sa mga mata. Kung alam mo lang, nung hindi ko pa nakilala si Calista, ang kapatid kong nawawala ay mas cruel pa ako sa hayop. I admit that. When I didn't know that she was my sister, lagi siyang nakakatikim sa akin ng masasakit na salita. Ginawa ko yun upang proteksyonan ng isa kong kapatid. Si Celeste, kapag nalaman kong sinasaktan siya, ay kagad kong pinaparusahan ng taong may gawa nun sa kanya without knowing na nagsisinungaling lang pala siya. She was just acting. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas ang tingin si Frederick at hinuli ang mga mata niya. Kinuha nitong kanyang kamay at marahang pinisil ang kanyang palad at hinalikan yon. Alam ko sa sarili ko na unti-unti na ako nagbabago pero sana Emerald, kung may magawa man ako na hindi mo magustuhan, talk to me. You can complain. Sabihin mo lang at pwede kang magalit sa akin. Sabihin mo lang na hindi ko nagugustuhan ang ginagawa ko. I will change for you, Emerald. Nakahanda akong baguhin ko ano man ang masasama kong ugali para sa'yo. Habang nasa daan pabalik ng hotel ay hindi mawala-wala sa isip ni Emerald ang pinag-usapan nila ni Frederick. Kaya nga ba niya natanggapin kung ano man ang totoong pagkatao ng asawa? Paano kung hindi ito magbabago? Sapat kaya ang dahilan na nagugustuhan niya ito para baguhin si Frederick at maibsan ang takot na nararamdaman niya sa tuwing sinasaktan siya nito? And worst, can she really change herself to fit into Frederick's lifestyle? Hihintayin kong sagot mo, Emerald. We still have 7 months left in our contract. But you know if you answer me sincerely, the 7 months may become longer. Humintong sasakyan dahil sa stoplight. Huminga siya ng malalim upang kumuha ng lakas ng loob para sagutin si Frederick. When you really like someone, it's either you change for them or they will change for you. Pero importante sa akin, tanggap ko kung ano man ang kahinaan o ang kalakasan ng taong nagugustuhan ko. Nilingon niya si Frederick at binigyan ito ng ngiting puno ng kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, I've been there at napagdaanan ko na kung paano saktan ng ibang tao. Siguro naman hindi mo ako sasaktan hanggang sa sumama ang loob ko sa'yo. Hinawakan ni Frederick ang kamay niya sa kamarahan yung minasahe. I can't promise, but I could change for you. Sa totoo lang, hindi ko naman alam na kaya ko pang ipakitang ganito kong ugali. Dahil matagal ko na itong kinalimutan. Nadala lang ako ng selos at hindi ko napigilan ang sarili ko nang makita kong nakakbay sa yung lalaking yun. Huwag kang mag-alala, Emerald. Pipilitin kong baguhin ang sarili para sa'yo. Umandar ang sasakyan pero nanatiling hawak ni Frederick ang isa niyang kamay. Hindi na siya sumagot pero ramdam niya kung gaano kasinsero si Frederick sa mga salitang binitabitawan nito. She could feel the warmth in her heart gradually seeping through and she felt that silver of happiness lingering in there until they reached their destination. Nang makabalik sila sa hotel ay kagad na nakatulog si Emerald pagkatapos nilang kumain at maligo. Hinayaan naman siya ni Frederick dahil abala ito sa mga papeles na kailangan sa opisina na ipinadala sa kanya ng sekretarya. Dahil kailangan na yon sa susunod na araw kaya kahit nagustuhin man niyang tabihan sa pagtulog ang asawa ay hindi niya magawa. Filming resumed and Emerald was busy again every day because of the intense scenes that she had to perform. Ilang buwan na rin na silang nagtitaping ng kanyang unang pelikula at malapit na yung matapos dahil ang pelikulang ito ay kalahok sa film festival. Pagkatapos ng taping ay magiging abala pa rin siya para sa mall tours at promotion ng pelikula. Hindi lang yon, marami rin siyang event na attendan na nakalinya pati na rin ang photoshoot para sa kanilang promotional poster. Sa sobrang abala niya, hindi niya nagaano na pagtuunan ng atensyon ng asawa. Nagpapasalamat na lang siya at 2 linggo na lang ang natitira sa taping nila. Hindi lang yon, sa tuwing gabi, kapag tapos na si Frederick sa trabaho, hindi siya nito nakakalimutang bisitahin. At minsan kapag nasa hotel siya, tutulog ay doon din ito magpapalipas ng gabi. Sa pagkakataong ito ay alam na ng lahat ng asawa niyang lalaki. Ngunit ngayon na mag-iiba na sila ng lokasyon dahil ang huling 2 linggo ng filming nila ay gagawin sa isla ng Palawan. Dito ay mas magiging ma-action pang eksena ni Emerald. Kasamang iba pang cast ay pumunta sila ng araw na yon sa Palawan. Hindi sigurado si Emerald kung makakasunod sa kanya si Frederick dahil may malaking deal itong kailangang asikasuhin. Pero nangako to sa kanya na makakapunta ito bago matapos ang taping nila. At kapag tapos na ito sa trabaho, kasamang PA ay pumunta si Emerald sa tent na nakalaan para sa kanya.
Kakarating lang nila sa Palawan at kailangan na kagad nila sumabak sa taping dahil naghahabol sila ng oras. Pagkatapos ngang ayusin ang gamit sa hotel na nakalaan para sa kanya, ay kagad silang pumunta sa lokasyon ng filming. May bagong pasok na aktor at yun ang magiging kaeksena ngayon ni Emerald. Matapos sa OT ng damit na ibinigay ng production crew at makapagayos, ikagad nang pumunta sila ng PA sa lokasyon. Naghahanda ng lahat para mag-umpisa pero gano'n na lang ang gulat ni Emerald nang makitang script na binigay sa kanya ng aktor na magiging kaeksena niya ngayon. Matagal nang nasa showbiz ang aktor at ito'y medyo may pangalan na rin pero ngayon lang ito na-meet ni Emerald sa personal. May nakakalokong ngisi ito habang inabot sa kanyang script para sa eksenang gagawin nila. At kahit hindi nagustuhan ni Emerald, hindi niya yun pinakita. Mabuti na lang at tumalis na ito kaagad. Paulit-ulit niyang binasang script at ibang-iba yon sa pinag-aralan niya kagabi. Ano problema, Miss Emerald? Nagtatakang tanong ni Chamil nang makitang natigilan siya habang nakatitig sa script. Nilingon niya si Chamil at inabot dito ang script. Hindi itong eksenang gagawin ko. Iba ito sa binasa ko kagabi na ibinigay ni Derek. Bakit ngayon magsisimula ng taping ay bigla itong binago? Naguguluhang tanong niya. Magsisimula ng filming pero hindi pa rin niya nasasaulo ni isang linya sa script na ibinigay ng lalaking aktor. Kinuha ni Chamil ang script na bagong-bago pa at halos walang gusot at mataman yung pinag-aralan. Sigurado kang itong gagawin mo ngayon? Bagamat pareho lang ang gagawin na kaeksena mo doon sa lumang script, ang sayo ay lahat ay nag-iba. Was there someone trying to screw you over? Bago pa makasagot si Emerald, inalapitan silang muli ng aktor na makakaeksena niya. Emerald, pinapatawag ka na ni Derek. Bakit hindi ka pa rin umaalis dyan? May problema ba? Her lips formed into a thin line before she shook her head slowly. Wala naman, handa na ako. Mahinang tumawang lalaking aktor sa sagot niya at habang naglalakad papunta sa harap ng kamera, ay muli itong nagsalita. Emerald, sa pagkakarinig ko ay bago yung script na hawak mo. Sigurado ka bang sa ulado mo na yan? Ayaw ko ng paulit-ulit na eksena, pero kung paulit-ulit kitang mahalikan ay walang problema. Napasinghap si Emerald sa narinig upang pigilan ang galit. Yes, she heard it right. Ang bagong eksenang ipinalis sa script niya ay magkakaroon sila ng kissing scene ng bagong lalaking aktor.